Pag-aayono. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ika-20 araw na tayo sa buwan ng Enero 2025. Pakinggan natin ang napakagandang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa sa araw na ito, araw ng Lunes. Ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 20. Ano ba ang kahalagahan ng pag-aayuno? Alam niyo, sa kultura ng mga Hudyo, mayroon silang mga sinusunod na mga alintuntunin na para sa kanila ay makatulong sa pagpapatibay at pagpapalalim ng kanilang pagkatao doon sa ugnayan nila sa Diyos. Kaya sinusunod nila ito ng mataimtim, pag-aayuno. Kaya lang minsan, parang naging pakitang tao na lang ang pagsusunod sa mga ito. At hindi na nakita yung kahalagahan at ang lalim ng mensahe ng pag-aayuno. Halimbawa lang sa konteksto ng ating pagiging Kristiyano, Katoliko. Ang simbahan ay pinapaalalahanan tayo at tinuturuan ng pag-aayuno dahil hindi lang na makakatulong ito sa paglilinis ng ating buong pagkatao, yung tinatawag natin na purification, kundi makatulong din ito sa atin, halimbawa sa pagpigil. No? You have to imagine kung sanay kang kumain ng marami sa panahon ng pag-aayuno, you have to control. No? And makakatulong din ito sa ating sarili. At sa likod nun, instead of spending an amount doon sa pang-araw-araw na pangangailangan natin, halimbawa 100. At dahil nag-aayuno ka, pwede mo yung kaltasan. No? You can have a budget of, for example, 65 pesos a day na lang. No? At ang sobra doon ay may iipon mo. Makatulong ka pa sa ibang tao. No? Di ba napakaganda? Hindi lang yung tinutulungan natin yung ating sarili, kundi tinutulungan din natin yung iba. Mga kaibigan, yung para sa akin yung pinaka malalim na gustong ipaabot lang sa atin ng ating pagbasa ngayon ay yung pagsunod na nauunawaan natin ang kahalagahan nito. Hindi lang yung pagsunod sa isang mga alintuntunin o mga kautusan na binibigay sa atin ng ating simbahan na hindi natin nauunawaan. Pagkus, yung pagsunod na nauunawaan ang kahalagahan nito ay makapagdulot pa ng kaligayahan sa ating buhay at sa ating pagtupad ng ating mga tungkulin. Kaya mga kaibigan, ito yung pinakamalaking hamon sa atin na sana unawain natin ng mabuti ang lahat ng ating mga ginagawa, lalong-lalo na ang mga gawain, mga pagdiriwang na may ugnayan sa ating pananampalataya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maunawaan ng lubusan ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong kalooban, ang pagsunod sa aming mga tungkulin, sa aming pananampalataya, sa aming pagiging Kristiyano ng lubusan, upang sa gayon ay maisagawa namin ito ng buong kagalakan at magdudulot ng kaligayahan ng buhay sa bawat isa. Amen.